May leak, nagiging cause ng mauntol or matagtag. Hindi komportable kapag may rides. Feeling mo parang lilipad. Baka kailangan na natin palitan ng oil ng shock mo. Tara, samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo kung paano. First, tanggalin natin ang tornilyo ng gulong. Kontraan nito, merong nut sa kabila and bolt. So, kailangan natin ng dalawang liyabe para matanggal ito. Ang pagtanggal sa shock ay mga basic tools lang. Hindi mo na kailangan ng special tools dito para matanggal ito. So, natanggal na yung bolt, hihilain na lang natin. Tatanggalin ang gulong. Kaya makunat-kunat ito dahil nakasabit ito sa caliper or brake pad. Gumamit po pala kami ng rubber stand dito para umangat yung unahan ng gulong. Dito naman ay may spacer and sa kabila naman ay may gearbox. Ito naman ay gearbox, ito naman ang speedometer cable. Then ito naman po yung granada, sumasabog po yan kapag flat na. Sunod naman natin tanggalin ang front fender. May tatlong tornilyo yan, tatlong nut. So gumamit kami ng ratchet and socket para matanggal ito. So tatlong tornilyo yung tinanggal, tapos tatanggalin itong speedometer cable. Paghihiwalayin lang natin ang cable dito sa gearbox. Gagamit tayo ng pliers para dito. Pinipihit lang ito para matanggal. Guys, ang cable na ito ay analog lang, hindi ito digital. So natanggal na natin ang front fender. So guys, ito ang speedometer cable papunta sa gauge. Ay, ito merong gasgas. Ito ilalabas yung langis dyan. Oo. Pagta lang muna natin siya ng oil pan samantala. Lalagyan lang muna ng oil pan samantala. Isunod naman natin tanggalin ang bolt ng caliper. Dalawa ito, 12mm na bolt. So gumamit ng ratchet para matanggal or power handle. Kaya natin tatanggalin itong bracket ng caliper dahil tatanggalin natin mismo yung shock. So ngayon tinatanggal na natin ang dalawang bolt. Ito ay magiging sagabal kasi pag hindi natin tatanggalin ito, kasama ang kanyang hose. So hindi na natin tatanggalin ang brake pad, ibabalik lang natin ito dahil may gap naman ito. So itong tube ay may tama guys, lalagyan muna namin ng new oil pansamantala para magamit ito. So remedyo muna tayo. Pwede kasi itong mag-leak ang oil or oil seal gawa ng may gasgasan tube. So papalitan din naman sa susunod ang inner tube, magpapalit na lang tayo ng new oil. Tatanggalin naman natin itong apat na bolt na naka-attach sa shock. Ito ang tawag dito, tipus. Tipus? Oo, tipus. Kasi letter K yan, nakapasok yan dito sa chassis. Tawag dito tipus. So yun nag-hold dun sa shock. So niluluwagan na ang bolt na naka-attach sa tipus shock. So nag-iwan ng tornilyo sa itaas, then tatanggalin yung inilagay sa ilalim para hindi ito magsalungat. Tanggalin ang ibabaw na tornilyo at hatakin para matanggal ang shock. Itong nut na to, may
safety features to ng sa tipos. Ah, Ganyan siya. Pag Ah, may- makapasok to yan, may guide siya. ganito siya. Para hindi Ah, siya hindi lumabas. Oh, may groove. At pagtapos, tanggalin din ang nasa kabilang tornilyo. Then hatakin. Paano ba malamin, Pape, kung okay pa yan? Ha? wala siyang gasgas. Kailangan walang gasgas. Yung mga maliliit na gasgas na yan, Oo, yung maliliit na yan, anong ibig sabihin yan? ibig sabihin sira na to. Kasi lumalabas din yung Sira na yan pag ganyan, may gasgas. kaya siya lumalambot kasi nagbabawas ng oil. Kaya Kaya lumalambot yung talbog kasi nagbabawas ng oil. pag dinagdagan mo kasi siya ng oil, titigas yung rebound niya. Mm. Pag nilagyan ng oil, titigas yung rebound. Pero ito, malambot na to. Yeah, malambot na yan. Yan. Mm. Sakto. Hindi ba katulad sa shock ng ano yan, Papi? Sasakyan? Yung kapag sira na, bumabagsak na lang. Hindi ba ganun yun? Hindi. May spring kasi ito sa loob eh. Ah, may spring to kaya ano pa rin siya, uuntol pa rin siya. Lalabas pa rin siya. Oh. Oo, magpi-play pa rin. Bali sa sasakyan, kung halimbawa may spring na lang yung bumubuhay. Oo, Pero spring pag lang tinanggal pa. mo yung spring, lumulubog siya, tumatagal tumaas. Dito hindi. Yan. Mm. Yan. So, tanggalin natin to. So, tatanggalin. Hindi ko alam eh. Meron Ano dyan ba na yan? ano eh. May takip and cover. Tapos Tapos, niya yan, tapos meron niyang alam parang na clip clip, dito parang sa lock. loob. Ang procedure na ito, pagtanggal, itong nasa gitna, ilulubog mo muna. Ilulubog. Tapos lulutang yung may na clip dyan na gano'n. Susungkitin natin yung palabas. Okay. Kailangan dito dalawang tao. Dalawang tao. Uy! Itong alambang na to, Yung alambre, tatanggalin. Kaso Ayan. manakapal yung lock mo boy. Dapat manipis yung clutch mo. Manipis nga yan. Kaso yung mas manipis to. Yun! Nadali boy! Very good. Yan. Ayos. Bitaw boy, bitaw. Dahan-dahan. Oo. Di ba tatalsik yan? Oh, yun, tatalsik May yan. spring yan eh. Tatalsik. Ano ang palitan boy? yung oil. Ano ang palitan na oil yan? Ha? Anong oil yan boy? Yung ano yung ginalagay sa filter o yung Pork oil. Ha? Pork oil. Pork oil. Oh, lumipad yung takip. Saan nalagyan ng oil yan boy? Ha? Saan nalagyan ba? Sa loob? Papasok mo na. Paano malaman kung puno na siya paglagay? Yan yung nakalagay. Yan, nakalagay yun dyan. Galing boy. May idea na naman tayo sa ganyan. Ganyan lang pala yung boy. Yung pinaka-coil spring yan. Yung coil spring. Nasa loob yung coil spring. Yes. Paano yan boy? Tatanggalin mo yung luma tapos lagyan pa ni bago. Yes. Pero linisan mo muna ganun. Yes. That's why. Galing boy no? Dapat pagka ganyan, di ba nakaangat siya na gano'n? Nakaangat siya na yan. Pag lubog niya, dapat yung level ng oil puno hanggang dito. Pagkalubog, dapat yung level hanggang dito. Ibig sabihin niya, nabawas na siya kasi konti na lang yung oil niya. Tapos itong lock, kung mapapansin niyo may kanal dito. Ayan. May kanal, yung groove. Diyan siya kumakapit. Ayan siya. Oh. Tapos natin yung oil. Ay yung ano boy? Parang shock. Itapon yung used oil. Yung shock tank. Papalitan. So ito yung nilalagay na langis. Para lang talaga yan dito sa shock. Okay. May mga viscosity ba yan? Meron din eh. Pero ito regular lang ito eh. Regular lang din. Mga viscosities. Tapos, para maghiwalay naman tong dalawa, Para maghiwalay yung dalawa. Itong ano niya? inner tube tsaka outer Inner tube tsaka outer. Dito naman yan, may alin yung dito. May alin naman sa ilalim. So, patutuloyin mo na lahat.
Kailangan din malinis ang loob bago palitan ng new oil. Ilagay ang fork oil at dapat naka-attach o nakasilid ang spring kapag ito ay nilagyan para tumama sa tamang sukat. Ang groove sa tube ay nagsisilbing sukatan ng langis at kailangan ito ay nakababa. Hinahatak naman pa itaas ang inner tube kapag ito ay lalagyan na ng cap or lock. Ganyan yung pwesto. Ayan, ganyan. Tapos didiin na natin ngayon. Okay, diin na natin. Yun! Tusok mo, tusok. Ito okay na, no? Ganito pala yung pwesto. Ayan. Ito yung nut. Tapos meron siyang guide dito. Ayan. Pasok yan dyan sa guide. Tapos, kung sa kabila, kung papakita ko naman sa inyo kung gusto nyo mag-lowered. Medyo... Pag lowered, angat nyo siya ng ganyan. Nalulutang yun dito sa kabila. Sa taas. lulutang, sasagad. Medyo bumaba na yung shock niyan. Pag Ito naman dito lowered siya. compare dito sa standard puppy dito. Nut na ilalagay mo na lang, dito na lang. Dito na lang ito. Itong sa baba ito. Wala na dito kasi itong shocks. Pero hindi naman siya mabubunot, papi, kasi hindi tumama yung... Hindi yun. Hindi Kasi naman. kung ang bunot, ang iniisip mo, kasi nakaganto naman to dito. Bago to bumaba, may ipit muna yun siya. May ipit naman siya kasi may biyak naman yung gitna niya. Ay, hindi pala. Pag nag-lowered ka yan, Ipitin lang. hindi mo na siya mailalagay dito kasi wala na yung guide. Okay. Pero pag nag-lowered ka, kahit dito lang yung nut niyan, kahit dyan lang, okay lang yan. Yun sa mga gustong mag-lowered. Sa mga Ngayon, gustong mag-lowered, ganun ang paraan. Kabit na natin. So, kapitan natin yung tornilyo sa taas. Standard height. Standard height. Yes, of course. Yes, of course. Yan. Sa Standard panunod height ka, na. sa panunod ko sa'yo nito, papi, natututo rin ako eh. Siyempre, hindi lahat ng bagay nasa Google. Tama. Yan. Yung iba nasa YouTube. Torque yan, papi. Katulad din yan ng siguro mga nasa 60 foot, Mga foot ganun. pounds Oo. kapag ito torque. Yan. Basic na pang 14. Basic lang din pang 14 size yung 60 foot pounds. Kaya lang sa ngayon, wala tayong Pero torque ngayon, wrench. wala tayong torque wrench. Gagamit muna tayo ng Puwersa. pinaka malapit na puwersa. Super science. Super science. Hindi siya kailangan higpitan ng maigi kasi may guide naman yun doon. Oo. Maglalak naman siya. Oo, hindi naman tatanggal yun. Yan. Yeah. So, ipitan lang siya ng tamang-tama. Yes. Mahirap na kasi baka mabali. Pag nabali, yan papi, delikado. Mahirap mabunot. Oo. Wala nang palitan yung shock. Yan Wala na nang palitan yung shop. pag mabali yan, mamasin shock natin. Machine shop. Okay. Para mabunot yung naputol na tornilyo. Yes, of course. Gagawin natin siya kay Manong Machine. Kay Manong Machine. So, ilalagay na natin ang Front fender. ano yung ulit yun, papi? Front fender. Front fender. Yes, of course. Sa front fender, Yes, of course. meron siyang Ang front fender ay meron siyang tatlong tornilyo. yes. Lalagay natin yan sa ilalim.
dapat nandito sa side na Ang rotor disc ay dapat sa may caliper. Siyempre, hindi naman pwede sa kabila. tama. Tama yun. Tapos ito, yung speedometer, gearbox. Itong pinaka parang nakausli na to. Yung usli na yan. Dito to sa bakanting may guide. ano na to. Bakanting Sa may portion. bakante. Yan. Kahit saan dito. Kahit saan dyan. Oo. Basta sa may bakante. Yes, kasi Pag-ikot. turo ko sa inyo yan. Iikot na kasi yan ang paganyan. Ikot. Yan. Tapos mag-read. Tsaka mag-read. Meron din pala siyang gear sa Oo, ilalim. yan, yung gear. Yan. Ah, Tapos iikot yung gear, iikot to. yan. Pag umikot yung sa cable, Tsaka iikot doon sa tsaka ikot gauge. sa may gauge. Yes. Ganun na palang manual. Kabit na natin siya. Tapos, yeah. So, ang pwesto ng shock, may palatandaan tayo na meron dong bracket sa ibabaw. So, lalagay na natin yung bolt. Anong tawag niya sa mahabang bolt na yan, papi? Axle bolt. Axle bolt. Ang tawag sa mga ganyan. Pero, sa iba, iba rin. Tagalog kasi ehe ang tawag nila. Ang tawag diyan ay Ehe. hehe, Ehe. ehe. Yeah. Parang ihe. Yun. Ehe. Medyo malamya lang ng konti. Malamya ng konti. Ehe. Natin to. So lalagay na natin. Ayan, hindi naman matatanggal yan, papi, kasi yung washer na yan ay washer. Ang bolt na yan ay lock nut. Lock natin. Walang po. Self-locking tawag niyan. Ito, kapit natin dito. Kakabit yung speedometer cable. Ayan. Natin ito. Higpitan lang. Pihitin. And higpitan. Anong size naman yan, papi? 17. 17 tapos kontrahan. 14. Oo. So kahit na maliit ang dulo niya pa mga 60 foot-pounds lang siguro yan. 60-80. Tulong. Tignan natin yung caliper. Kakabitan natin yung caliper. So ayan, kahit hindi natanggalin yung caliper bolt, so malapit na natin pala matapos, yan na lang. Yes. Of course. Yes, of course. So yan, size niyan 14 or 12. 12. Okay. So okay na. Tapos na. Paano malalaman, papi, yung bones niya? I-testing natin. Iti-testing na rin. I-testing natin. Sa rider natin yung magaling pawin. Ah. So anong ginagawa mo dyan, papi? Testing sa bones. Paano malalaman pag sira? Pag sira na yan. Wala nang laban. Oo. Pag malambot na siya masyado. So okay na yun. Paglalagay natin ng fork oil.
So, i-road test na lang natin kung okay ba, kung hindi ba matagtag. So guys, sana nag-enjoy kayo sa video na ito and sana may natutunan din kayo. Kung meron kayong katanungan, mag-comment lang po sa baba. And again, salamat po sa panonood. Paalam!